Isang magandang at mapagpalang araw sa inyong lahat, mga minamahal naming tagapakinig. Muli, narito ang inyong lingkod upang samahan kayo sa isang panibagong paglalakbay ng puso. Isang kwentong susubok sa ating pananaw at magpapaalala sa atin ng mga aral ng buhay. Sabi nila, may mga pag-ibig na ipinanganak sa gitna ng karangyaan at mayroon namang isinilang mula sa abo ng kahirapan. Ngunit paano kung ang dalawang mundong ito ay pagtagapuin ng tadhana? Mananaig ba ang tunay na nararamdaman kung ang kalaban ay ang mapanghusgang lipunan at ang sariling karuwagan? Halina't pakinggan natin ang unang kabanata. Ang amoy ng alat mula sa dagat at ang marahang haplosos ng hangin sa kanyang pisngi ang laging gumigising sa diwa ni Hiraya Dalisay. Mula sa malaking salaming pinto ng beranda ng Hacienda del Mar, tanaw niya ang payapang karagatan na tila walang katapusan. Sa kanyang mga kamay ay isang basahan, ngunit sa kanyang isipan ay lumilipad ang mga pangarap. Isang araw, hindi na basahan ang hawak niya, kundi isang stethoscope. Isang araw, ang uniforme niya ay hindi na pangkatulong, kundi uniforme ng isang nurse. Malapit na, bulong niya sa sarili. Konting tiis na lang. Nabitawan ni Hiraya ang basahan nang marinig niya ang malakas na lagitik ng nabibiyak na kahoy, sinundan ng dalawang malakas na bagsak sa tubig at ang nakapangingilabot na sigaw ng mga bata. Lumingon siya at halos manigas sa kinatatayuan. Ang kambal na sinatala at liwayway, ang dalawang anghel ng hasyenda, ay wala na sa dulo ng lumang pantalan. Ang tanging naroon ay isang malaking butas sa mga gapok na kahoy. Ang lahat ng pangarap niya, ang pagsusulit para sa nursing, ang kinabukasan ng kanyang pamilya, biglang naglaho. Ang tanging nakikita ng kanyang mga mata ay ang dalawang maliliit na ulo na pilit lumulutang at lumulubog sa nagngangalit na tubig. Tulong! Tulong! Sigaw ng maliit na si Tala, habang pilit na inaabot ang kamay ng kapatid na si Liwayway na umiyak na sa takot. Walang pag-aalinlangan, walang segundong sinayang. Itinapon ni Hiraya ang kanyang tsinelas at buong bilis na tumakbo patungo sa pantalan. Hindi siya marunong lumangoy sa malalim, sa dagat na may malalakas na alon. Ngunit sa sandaling iyon, hindi ang sarili niya ang kanyang inisip. Ang mga batang iyon, ang mga batang nagbibigay kulay sa malungkot na mansyon, ang tanging mahalaga. Tumalon siya. Ang malamig na tubig ay tila milyon-milyong karayom na tumusok sa kanyang balat. Ang lakas ng alon ay agad siyang hinampas at pilit na hinihila palalim. Ngunit gamit ang lahat ng natitirang lakas, pilit siyang lumangoy patungo sa kinaroroonan ng kambal. Naririnig niya ang mga sigawan mula sa dalampasigan, ang mga boses ng iba pang kasambahay na natataranta na rin. Ate Hiraya, umiiyak na sigaw ni Liwayway nang makita siya. Huwag kayong bibitaw sa isa't isa, sigaw ni Hiraya. Pilit na nilalabanan ang pagod at ang tubig na pumapasok sa kanyang bibig. Nang maabot niya ang mga ito, agad niyang niyakap ang dalawang bata mula sa likuran. Pilit na itinataguyod ang kanilang mga ulo sa ibabaw ng tubig. Kumapit kayo sa akin, sabi niya, kahit na ang sarili niyang mga braso ay nangangalay na. Bawat hampas ng alon ay tila martilyong dumudurog sa kanyang katawan. Ang dalampasigan ay mukhang malapit ngunit parang 1 kilometro ang layo. Nagsimula siyang sipain ang kanyang mga binti. Itinutulak ang 3 katawan nila patungo sa pampang. Bawat metro ay isang tagumpay. Ngunit ang kanyang lakas ay paubos na. Ang kanyang mga baga ay naghahanap ng hangin. Sa gitna ng kaguluhan, isang malakas at desperadong sigaw ang narinig niya mula sa dalampasigan. Isang boses na kilalang-kilala niya. Ang boses na laging nagpapakaba sa kanyang dibdib sa tuwing naririnig niya ito dahil sa takot at paggalang. Tala, Liwayway,
Si Silakbo Montoya, ang amo niya, ang ama ng mga bata, ay nakatayo na sa buhanginan. Ang muka ay nababalot ng matinding takot. Tila nawala ang imahe ng isang makapangyarihang negosyante. Ang naroon ay isang amang handang ibigay ang lahat para sa kanyang mga anak. Nang makita ni Silakbo ang eksena, ang kanyang dalawang anak na nakakapit sa kanilang katulong, na halatang hirap na, ay hindi na rin ito nag-isip. Tumakbo ito at lumusong sa tubig, kasunod ang ilan pang mga hardinero. Naramdaman ni Hiraya ang bahagyang pag-asa. Malapit na, mga bata. Malapit na si Papa ninyo. Bulong niya. Kahit na ang kanyang paningin ay nagsisimula ng manlabo. Ginamit niya ang kanyang huling lakas sa isang malakas na tulak na ibigay niya ang dalawang bata sa mga bisig ng papalapit na hardinero. Nakita niyang ligtas na ang kambal. Nakita niyang buhat-buhat na sila ng mga ito patungo sa kanilang ama. Sa wakas, guminhawa ang kanyang pakiramdam. Ligtas na sila. Ngunit sa kanyang pagpikit, naramdaman niya ang isang malakas na paghila mula sa ilalim. Isang dambuhalang alon ang humampas sa kanya mula sa likuran. Mas malakas kaysa sa mga nauna. Hindi na niya nagawang lumaban. Ang alat ng tubig ay pumuno sa kanyang ilong at lalamunan. Ang liwanag ng araw ay dahan-dahang naglaho, napalitan ng isang madilim at tahimik na kawalan. Ang huling bagay na narinig ng kanyang pandinig bago siya tuluyang nilamon ng karagatan ay ang sigaw ng isang lalaking puno ng pagkasindak. Hiraya! Ang bawat segundo ay parang isang oras. Ang bawat metro ay parang isang milya. Para kay Silakbo Montoya, ang mundo ay bumagal sa isang nakabibinging katahimikan habang hinihila niya ang walang malay na katawan ni Hiraya patungo sa dalampasigan. Ang mukha nitong maputla, ang mga labing kulay ube, ang kawalan ng buhay sa mga mata nito. Bawat detalye ay tila isang kutsilyong humihiwa sa kanyang dibdib. Huminga ka! Gumising ka! Sigaw niya, halos wala na sa sarili, habang isinasagawa ang CPR na natutunan niya sa isang training seminar maraming taon na ang nakalipas. Hindi niya inakala na gagamitin niya ito. Lalo na sa isang taong hanggang kahapon ay isa lamang anino sa kanyang malawak na pamamahay. Sa bawat diin niya sa dibdib nito, sa bawat pag-ihip niya ng hangin sa mga labi nito, iisang tanong ang umuulit sa kanyang isip. Bakit? Bakit niya ginawa iyon? Pwede naman siyang sumigaw na lang ng tulong. Pwede niyang hintayin ng ibang tao. Ngunit hindi. Tumalon siya. Isinakripisyo niya ang kanyang sarili para sa mga anak niya. Nang sa wakas ay bumuga ito ng tubig at umubo. Ang tunog na yon ang pinakamagandang musikang narinig ni Silakbo sa buong buhay niya. Mabilis ang mga sumunod na pangyayari. Ang pagdating ng ambulansya, ang pag-iyak ng kanyang kambal na anak, ang pagmamaneho niya patungo sa ospital, ang isip ay blangko, ang puso ay kumakabog ng malakas. Sa pribadong silid ng ospital, tahimik siyang umupo sa tabi ng kama kung saan mahimbing na natutulog si Hiraya. Nakakabitan ito ng IV drip. Sabi ng doktor ay sobrang pagod at kakulangan ng oxygen, ngunit magiging maayos din ito. Pumasok ang kanyang ama, si Don Isagani, kasama ang kambal. Agad na tumakbo ang mga ito sa kanya. Umiiyak. Papa, si Ate Hiraya po. Sinave niya kami. Humihikbing sabi ni Tala. Ang muka ay nakasubsob sa kanyang dibdib. She's a hero, Papa. Dagdag ni Liwayway. The waves were so big, but she pushed us po. Tinulak niya kami palayo sa alon. Ang bawat salita ng kanyang mga anak ay parang isang dagok sa kanyang konsensya, isang bayani. Ang babaeng ito, na araw-araw niyang nakikita pero hindi naman talaga tinitingnan, ay isang bayani. Para sa kanya, si Hiraya ay parte lang ng mga muebles, isang unipormadong tauhan na naglilinis ng kanyang bahay at naghahain ng kanyang kape. Ngayon, sa harap niya, ang babaeng ito ang dahilan
kung bakit buo pa rin ang kanyang mundo. Nang maiwang mag-isa sa silid, dahan-dahan niyang pinagmasdan si Hiraya. Ngayon lang niya napansin ang bahagyang kurba ng mga pilik mata nito, ang nunal sa gilid ng labi, at ang mga kamay nito. Ang mga kamay na nakapatong sa ibabaw ng kumot ay may mga kalyo, mga marka ng pagtatrabaho, mga marka ng buhay na hindi niya kailanman maiintindihan. Tiningnan niya ang sarili niyang mga kamay, malilinis, makikinis, mga kamay na pumipirma lang ng mga tseke at humahawak sa manibela ng mamahaling sasakyan. At sa unang pagkakataon, sa mahabang panahon, nakaramdam si Silakbo ng matinding hiya. Ito ang babaeng nagligtas sa kanyang mga anak. At hindi man lang niya alam ang apelyido nito bago ang araw na ito. Hindi niya alam ang mga pangarap nito. Hindi niya alam kung ano ang nagpapasaya o nagpapalungkot dito. Para sa kanya, isa lang siyang katulong. Isang mahinang ungol ang gumising sa kanya mula sa malalim na pag-iisip. Dahan-dahang iminulat ni Hiraya ang kanyang mga mata. Bahagyang nanlalabo pa. Nang makita siya nito, agad itong napabangon, ngunit pinigilan niya. Huwag kang bumangon. Magpahinga ka. Mahinang sabi ni Silakbo. Ang boses ay kakaiba sa sarili niyang pandinig. May halong lambing na hindi niya alam na kaya niyang gawin. Ang unang mga salitang lumabas sa bibig ni Hiraya. Sa kabila ng pagod at sakit na nararamdaman, ang tuluyang bumasag sa pader na nakapalibot sa puso ni Silakbo. Sir, kamusta po ang mga bata? Hindi ang sarili niya ang inalala nito. Hindi ang katotohanang muntik na itong mamatay, kundi ang kalagayan ng kanyang mga anak. Sa sandaling iyon, ang lahat ng pagtingin ni Silakbo kay Hiraya ay nagbago. Hindi na ito isang empleyado, isa siyang babaeng may puso na mas malaki pa sa karagatan, na muntik ng kumitil sa buhay niya. Tumikim si Silakbo. Hindi alam kung paano sasabihin ang mga salitang bumabara sa kanyang lalamunan. Ang isang makapangyarihang lalaki na sanay mag-utos ay hindi sanay magpasalamat. They are safe because of you. Sa wakas ay nasabi niya. Ang mga salita ay tila ninakaw mula sa kanya. Hiraya, salamat. Tumingin lang ito sa kanya. Bahagyang nagulat sa tono niya at marahang tumango. Kinabukasan, pagbalik nila sa hasyenda, tinipon ni Silakbo ang lahat ng mga katulong at hardinero sa sala. Tumayo siya sa harap nilang lahat. Ang kanyang tindig ay puno ng awtoridad na hindi matitinag. Makinig kayong lahat. Simula niya, ang kanyang boses ay umalingaw-ngaw sa buong silid. Mula sa araw na ito, si Hiraya Dalisay ay hindi na isang kasambahay dito. Nagkaroon ng mga bulungan. Ang iba ay napatingin kay Hiraya na nakatayo sa isang sulok, nakayuko. Iniisip siguro ng lahat na sisisantihin ito. Mula ngayon, pagpapatuloy ni Silakbo, ang kanyang mga mata ay nakatuon lamang kay Hiraya. Siya na ang magiging personal na tagapag-alaga ni Natala at Liwayway. She will live in the guest room adjacent to my daughter's suite. Ituturing ninyo siya, hindi bilang isang katrabaho, kundi bilang isang miyembro ng pamilyang ito. Maliwanag? Ang katahimikan ay nabasag ng mga halatang pagkabigla sa mukha ng mga tauhan. Ang mga bulungan ay naging mas malakas, puno ng pagtataka, at marahil, konting inggit. Ngunit wala nang pakialam si Silakbo. Ang mahalaga, nabuksan na ang kanyang mga mata, at ang babaeng nasa harap niya ngayon ay hindi na niya hahayaang maging isang anino lamang. Ang paglipat mula sa maliit na silid ng mga katulong patungo sa maluwag na guest room sa tabi ng kwarto ng kambal ay parang isang panaginip para kay Hiraya. Ang kama ay mas malambot, ang bintana ay may mas magandang tanawin ng hardin, at ang hangin ay tila mas sariwa. Ngunit sa bawat gabing nahihiga siya roon, may bahagi sa kanya na hindi pa rin makapaniwala. Ang lahat ng ito, ang biglaang pagbabago sa kanyang buhay, ay parang isang hiram na sandali lamang.
Ngunit ang init na ibinibigay sa kanya ni Natala at liwayway ang nagpaparamdam sa kanya na siya ay nasa tamang lugar. Hindi na siya Ate Hiraya na katulong, kundi Ate Hiraya na nila. Siya ang kanilang kalaro sa umaga, tagabasa ng kwento sa gabi, at kasama sa panonood ng cartoons. Isang hapon, naisipan nilang mag-bake ng cookies. Ang kusina, na dati ay lugar ng trabaho para kay Hiraya, ay naging isang palaruan. Ang tawanan ng mga bata ay umalingaw-ngaw habang naghahalo sila ng harina na may mga pulbos na tumatalsik sa kanilang mga mukha at damit. Ate Hiraya, look! I have a white beard, like Lolo Isagani. Tuwang-tuwang sabi ni Tala, na puno ng harina ang paligid ng bibig. Napangiti si Hiraya, isang nangiting totoo at walang halong pag-aalala. Sa mga sandaling iyon, nakakalimutan niyang isa lang siyang hamak na empleyado. Ang pakiramdam ay isa siyang nakatatandang kapatid o marahil isang ina. Mula sa may pintuan ng kusina, tahimik na nanonood si Silakbo. Nakasandal siya sa hamba ng pinto. Ang mga braso ay nakakrus sa dibdib. Isang maliit at halos hindi mahahalata na ngiti ang nasa kanyang mga labi. Ang eksenang nasa harap niya, ang magulo ngunit masayang kusina. Ang tawa ng kanyang mga anak at ang babaeng naging sentro ng lahat ng iyon ay isang bagay na matagal na niyang hindi nakikita sa loob ng pamamahay na ito. Pinupuno ni Hiraya ang isang espasyong hindi niya alam na nabakante pala. Naramdaman ni Hiraya na may nakatingin. Dahan-dahan siyang lumingon at nagtama ang kanilang mga mata. Agad na uminit ang kanyang mga pisngi. Ngumiti lang si Silakbo, isang nangiting hindi mapagmataas, kundi isang nangiting puno ng init. Bago tumalikod at umalis, hinahayaan silang magpatuloy sa kanilang munting selebrasyon. Ang mga araw ay naging linggo. Ang pagiging ilag ni Hiraya kay Silakbo ay dahan-dahang napalitan ng isang komportableng katahimikan. Napansin ni Hiraya ang mga pagbabago sa amo. Mas madalas na itong umuuwi ng maaga. Minsan, nadadatnan niya itong nakaupo sa hardin, nagbabasa, habang pinapanood sila ng mga bata na maglaro. Isang gabi, nang mahimbing na ang tulog ng kambal, nagpunta si Hiraya sa maliit na library para kunin ang kanyang mga libro. Pangarap pa rin niya ang maging nurse. Ang pagsusulit ay nalalapit na, at bawat libreng sandali ay ginugugol niya sa pag-aaral. Hindi niya namalayan ang pagpasok ni Silakbo. Hindi ka pa natutulog? Halos mapatalon si Hiraya sa gulat. Agad niyang itinago ang kanyang libro sa likuran na para bang isang krimen ang kanyang ginagawa. Sir, paumanhin po. Kukuha lang sana ako ng nursing reviewer? Tanong ni Silakbo. Ang tingin ay nasa librong pilit niyang itinatago. Lumapit ito at sa unang pagkakataon ay hindi naramdaman ni Hiraya ang takot, kundi ang isang kakaibang kaba. You're pursuing your dream, that's admirable. Isang simpleng papuri, ngunit para kay Hiraya, iyon ay isang malaking bagay. Salamat po, sir. Bo, sabi nito. Call me Bo when it's just us. Isang malakas na bagyo ang dumating ng gabing iyon. Ang ulan ay humahagupit sa mga bintana at ang kulog ay yumanig sa buong mansyon. Para hindi matakot ang mga bata, nagpasya si Silakbo na mag-movie night sila sa family hall. Naglatag sila ng makapal na kumot at mga unan sa sahig. Si Hiraya ang naghanda ng popcorn. Sa kalagitnaan ng pinapanood nilang Disney movie, isa-isang bumigay ang mga bata sa antok. Si Tala ay nakasandal sa isang balikat ni Hiraya, habang si Liwayway naman ay nakahiga sa kanyang kandungan. Parehong mahimbing na ang tulog. Naiwan silang dalawa ni Silakbo, tahimik na nanonood. Ang tanging liwanag ay mula sa malaking TV screen. Ang eksena ay parang isang perpektong larawan ng isang pamilya. Isang pangarap na alam ni Hirayang imposible. Biglang namatay ang ilaw.
Isang malakas na kidlat ang gumuhit sa kalangitan, sinundan ng dagundong ng kulog na nagpayanig sa buong bahay. Kasabay nito, ang buong hasyenda ay binalot ng kadiliman. Brown out! Mahinang bulong ni Silakbo. Napahawak si Hiraya sa mga bata. Sa gitna ng dilim, naramdaman niya ang paggalaw ni Silakbo. Mukhang may hinahanap ito. Kasabay ng paggalaw niya, gumalaw din si Hiraya. Kinakapa ang cellphone na maaaring gamiting ilaw. At sa isang iglap, sa gitna ng malamig at madilim na silid, ang kanilang mga kamay ay nagtama. Isang kuryente ang tila gumapang mula sa dulo ng mga daliri ni Hiraya pataas sa kanyang buong braso, dumiretso sa kanyang dibdib kung saan ang puso niya ay biglang tumibok ng sobrang bilis. Ang init ng kamay ni Silakbo ay nanunuot sa kanyang balat. Pareho silang natigilan, walang nagsasalita. Ang tanging maririnig ay ang patak ng ulan sa labas at ang kanilang sariling mga paghinga. Nang biglang bumalik ang mga ilaw, tila sila napaso. Agad na binawi ni Hiraya ang kanyang kamay. Ang muka ay nag-aapoy sa hiya. Hindi siya makatingin ng diretso kay Silakbo na nakatingin din sa ibang direksyon. Bahagyang tumikhim para itago ang sariling pagkailang. Ang katahimikan sa pagitan nila ay mas maingay pa kaysa sa kulog kanina. Sa gitna ng nakabibinging katahimikan na iyon, isang tunog mula sa labas ang bumasag sa lahat. Ang tunog ng isang makina ng isang mamahaling sasakyan na huminto sa harap ng mansyon. Ang mga ilaw nito ay tumagos sa mga bintana, tila dalawang matang mapanuri. Kasabay ng pagbukas ng pinto ng sasakyan, bumukas din ang pinto ng mansyon at pumasok ang isang security guard. Basang-basa sa ulan, ang mukha ay puno ng pag-aalala. "Sir Bo, may bisita po kayo. Si Ma'am Amara po." Mula sa labas, isang babaeng matangkad at elegante na nababalot ng isang mamahaling Amerikana para protektahan ang sarili sa ulan, ang dahan-dahang lumakad patungo sa pinto. Kahit sa malayo, kitang-kita ang kumpiyansa at awtoridad sa kanyang bawat hakbang. Itinaas niya ang kanyang tingin sa malaking bahay, isang mapait na ngiti, ang sumilay sa kanyang perpektong pulang mga labi. "I'm back." Para kay Amara del Prado, ang Hacienda del Mar ay hindi isang tahanan. Ito ay isang kaharian. Isang kahariang minsan na niyang tinalikuran dahil sa pag-aakalang makakahanap siya ng mas malaki at mas maningning na palasyo. Ngayon, habang tumatayo siya sa engrandeng pinto nito, basang-basa ng ulan at nilalamig hanggang sa buto, alam niyang nagkamali siya at gagawin niya ang lahat para mabawi ang tronong iniwan niya. Ang unang niyang nakita ay si Silakbo, ang dati niyang asawa, ang lalaking nagmamay-ari ng lahat ng ito, ang kanyang tiket pabalik sa buhay na nararapat para sa kanya. Nakatayo ito roon, ang katawan ay tensyonado, ang panga ay matigas. Galit pa rin. Mabuti, isip ni Amara. Ang galit ay mas madaling laruin kaysa sa awa. "Bo," sabi niya. Ang boses ay sinadya niyang gawing basag at puno ng pagsisisi. "I'm sorry for barging in like this. The storm. I had nowhere else to go. You have a condo in the city, Amara. Don't play games with me." Malamig na tugon ni Silakbo, pero hindi ito umalis sa pagkakatayo sa pagitan niya at ng family hall. May pinoprotektahan. Doon niya unang napansin ang anino sa likod ni Silakbo. Isang babae. Simple lang ang suot, mukhang yaya. Nakaupo ito sa sahig, sa tabi ng kanyang natutulog na mga anak. At ang paraan ng pagkakatingin nito kay Silakbo, puno ng pag-aalala, ay agad na nagpainit ng dugo ni Amara. "Ang mga anak ko," sabi ni Amara, ginagamit ang kanyang sandata. Naglakad siya palapit, pilit na pinapakita ang pananabik ng isang ina. "I miss them so much." Yumuko siya at hahalikan sana ang noo ni Tala nang biglang gumalaw ang babae.
Bahagyang inayos ang kumot na nakabalot sa bata. Isang maliit na kilos, pero para kay Amara, isa yung pag-aangkin. Itinuon ni Amara ang kanyang tingin sa babae. "Sino ka?" tanong niya. Ang boses ay matamis, ngunit may nakatagong lason. Bago pa makasagot ang babae, si Silakbo na ang nagsalita. Siya si Hiraya, ang bagong tagapag-alaga ng mga bata. Tumingin si Silakbo kay Hiraya at sa isang saglit na yon, nakita ni Amara ang lahat. Isang tinging hindi para sa isang empleyado, isang tinging malambot, nagpapasalamat at may bahid ng proteksyon. Halos masuka si Amara. Ang isang katulong, isang hamak na probinsyana, ito ang ipinalit sa kanya. Nang gabing iyon, pagkatapos ng isang tensyonadong hapunan kung saan halos hindi sila nag-imikan, binigyan siya ni Silakbo ng isang guest room. Para lang ngayong gabi, Amara, dahil sa bagyo. Pagkasara ng pinto, ang maskara ng isang nagsisising ina at asawa ay agad na nalusaw sa mukha ni Amara. Humarap siya sa salamin at ang nakita niya ay isang babaeng desperada. Kinuha niya ang kanyang telepono at tinawagan ang kanyang abogado. "Ricardo, anong balita?" Nanginginig niyang tanong. "Bad news, Amara. The creditors gave their final notice. They're giving you 1 week. 1 week or they will seize everything. The boutique, the condo, your accounts, lahat." Halos mabitawan ni Amara ang telepono. Lahat. Ang salitang iyon ay parang isang martilyong pumukpok sa kanyang ulo. Ang lahat ng pinaghirapan niyang itayo matapos iwan si Silakbo ay guguho na lang na parang kastilyong buhangin. Hindi siya papayag. Pagkababa ng tawag, nagpabalik-balik siya sa loob ng silid na parang isang tigreng nakakulong sa hawla. Kailangan niya si Silakbo. Kailangan niya ang pera nito, ang kapangyarihan nito, ang seguridad na kaya nitong ibigay. At may isang balakid sa kanyang daraanan. Ang babaeng iyon, si Hiraya. May ngiting dahan-dahang sumilay sa kanyang mga labi. Isang ngiting mapanganib. Kung may balakid, kailangan itong tanggalin. May isa pa siyang tinawagan. Isang private investigator na dati na niyang ginamit para sa mga maruruming trabaho. "Rico, it's Amara del Prado," sabi niya. Ang boses ay kalmado na at puno ng determinasyon. "I have a job for you." May isang babae. Pangalan niya ay Hiraya Dalisay. She's from a small province, I don't know where. I want you to find out everything about her. Lahat. Kahit ang pinakamaliit na butas, ang pinakamadilim na sikreto. I don't care what it takes or how much it costs. Find me something I can use against her. Something dirty. Kinabukasan, ang araw ay sumikat na muli, na para bang walang nangyaring bagyo. Nakita ni Amara si Hiraya sa hardin, masayang nakikipaglaro kina Tala at Liwayway. Ang eksena ay perpekto, na lalong nagpaalab sa galit sa kanyang dibdib. Naglakad siya papalapit, suot ang kanyang pinakamatamis na ngiti. "Good morning," bati niya. "Good morning po, ma'am," magalang na sagot ni Hiraya, bahagyang yumuko. "Ang saya-saya ninyo sabi ni Amara. Tumingin siya sa paligid na para bang may hinahanap. "Alam mo, bigla akong nauhaw." Tumingin siya ng diretso sa mga mata ni Hiraya at buong diin na sinabi, "Yaya, pwede mo ba akong ikuha ng isang basong tubig?" Nakita ni Amara ang bahagyang panginginig sa balikat ni Hiraya. Nakita niya ang sakit na gumuhit sa mga mata nito. Pero sa huli, tumangulang ito. "Opo, ma'am." Habang pinapanood niyang maglakad palayo si Hiraya, isang pakiramdam ng tagumpay ang gumapang sa kalooban ni Amara. Iyon, doon ka lang nababagay. Sa anino ko. Nang hapon na yon, habang nag-iisa siya sa kanyang silid at pinaplano ang kanyang mga susunod na hakbang, tumunog ang kanyang telepono. Numero ng private investigator. "Hello? Ma'am Amara, may nahanap na ako," sabi ng boses sa kabilang linya. Mabilis, mas mabilis pa sa inaasahan niya. "Good. Tell me."
Narinig niya ang pagbuklat ng mga papel sa kabilang linya bago ito nagsalita muli. Ang mga salitang lumabas sa bibig nito ay musika sa pandinig ni Amara. May nahanap akong madilim na sikreto sa probinsya niya. Isang lalaki, isang nangiting demonyo ang dahan-dahang gumuhit sa mga labi ni Amara del Prado. Perfect, bulong niya. Tell me everything. May isang bagong kapayapaan sa loob ng Hacienda del Mar. Isang kapayapaang hindi pa naramdaman ni Silakbo Montoya sa loob ng maraming taon. Ito ay isang kapayapaang dala ng mga simpleng bagay. Ang tunog ng tawanan ng kanyang mga anak na umaalingaw-ngaw sa pasilyo, ang amoy ng bagong lutong cookies mula sa kusina, at ang presensya ng isang babaeng tahimik na binubuo muli ang mga basag na piraso ng kanyang pamilya. Si Hiraya, habang nakaupo siya sa kanyang opisina, pilit na pinagtutuunan ng pansin ang mga numero sa kanyang computer screen. Ang isip niya ay patuloy na lumilipad pabalik sa eksena kagabi. Ang biglaang pagtama ng kanilang mga kamay sa dilim, ang kuryenteng gumapang sa kanyang balat, ang paraan ng pag-iwas nito ng tingin nang bumalik ang ilaw. Isang bagay sa loob niya ang nagising, isang pakiramdam na matagal na niyang ibinaon, isang pakiramdam na ipinagbabawal niya sa kanyang sarili. Ang pagdating ni Amara ay parang isang baldeng, malamig na tubig na ibinuhos sa kanyang ulo, isang paalala ng komplikadong mundo kung saan siya nabibilang. Isang mundong may mga panuntunan, isang mundong hindi basta-basta pinaghahalo ang amo at ang empleyado. Pumasok si Amara sa kanyang opisina nang hindi kumakatok. Isang ugali nito na kinaiinisan niya. May dala itong isang tasa ng kape. I made you coffee, Bo. Just the way you like it. Sabi nito, ang nangiti ay perpekto, ngunit ang mga mata ay tila may ibang sinasabi. Salamat, tipid niyang sagot. Hindi inaalis ang tingin sa computer. Nagkunwari itong may inaayos sa isang estante ng libro. Bigla, aksidente! Nitong nabitawan ang dala nitong handbag. Ang mga laman nito ay kumalat sa sahig. Oh, I'm so clumsy, sabi nito. Agad na yumuko para pulutin ang mga gamit. Napatayo si Silakbo para tumulong, ngunit pinigilan siya nito. No, it's okay. Ako na. Mabilis nitong ipinasok ang mga gamit sa loob ng bag, ngunit sa pagmamadali, isang brown na folder ang naiwan nito sa ilalim ng kanyang mesa. Hindi ito napansin ni Amara o sinadya nitong hindi mapansin at mabilis na itong lumabas ng opisina. Naiwan ang folder sa sahig. Tinitigan ito ni Silakbo. May nakasulat sa labas. Personal. Ang isang bahagi ng kanyang isip ay nagsasabing huwag itong pakialaman. Ngunit ang kuryosidad at marahil isang masamang pangitain ang nag-udyok sa kanya na damputin ito. Pagbukas niya ng folder, ang unang tumambad sa kanya ay isang litrato. Isang litratong malabo. Tila kinunan mula sa malayo. Si Hiraya. Nakatalikod ito, kausap ang isang lalaki sa may kanto ng isang kalye sa probinsya. May inaabot na sobre ang lalaki kay Hiraya. May kasunod pang mga litrato. Si Hiraya na nakaupo kasama ang lalaki sa isang simpleng kainan. Si Hiraya na may kausap sa telepono habang palihim na sumusukulyap sa paligid. Ang bawat kuha ay malabo. Ngunit kapag pinagsama-sama, bumubuo ito ng isang kwentong nakakabahala. Sa ilalim ng mga litrato ay may mga kopya ng bank statement, isang bank account na nakapangalan kay Hiraya Dalisay. Nakita niya ang sunod-sunod na malalaking cash deposit sa loob ng nakalipas na taon. Bawat isa ay may kasamang malabong deskripsyon. Ang mga halaga ay hindi tumutugma sa sweldo ng isang simpleng kasambahay. Biglang bumukas ang pinto. Pumasok si Amara, ang mukha ay nagpapakita ng pagkataranta. Oh my God, Bo! My folder! Nakita mo ba? Nang makita nito ang folder sa kamay ni Silakbo, ang pagkataranta nito ay napalitan ng pagkagulat. Oh no! Nakita mo? Ano ito, Amara?
Tanong ni Silakbo. Ang boses ay mababa, at puno ng panganib. Wala iyan, Bo. It's private investigation stuff. May kaibigan lang akong humingi ng tulong. Pagsisinungaling nito. Bakit narito ang pangalan at mga litrato ni Hiraya? Giit niya. Napabuntong hininga si Amara. Umupo sa silya sa harap niya at ipinakita ang mukha ng isang taong labis na nag-aalala. Okay, fine. I was worried, Bo. Nag-aalala ako para sa mga bata. Kaya, nagtanong-tanong ako tungkol sa kanya. At ano ang nalaman mo? May mga bulong-bulungan sa probinsya nila. Malungkot na sabi ni Amara. May reputation daw siya. Tungkol sa mga lalaki, sa pera. Nang makita ko ang mga yan, ayokong maniwala. Baka nagkakamali lang sila. That's why I didn't want to show you. Baka mali ang interpretasyon ko. Ang bawat salita ni Amara ay isang patak ng lason na dahan-dahang kumakalat sa isip ni Silakbo. Ang imahe ni Hiraya na buong tapang na sumagip sa kanyang mga anak ay biglang nagsimulang magbago. Ang mga kalyo sa kamay nito na dati ay simbolo ng dignidad ay ngayon ay tila naging simbolo ng pagsasamantala. Ang kwitdim niyang nakatago, ang pagiging mapanghusga, ang paniniwalang ang mga taong tulad ni Hiraya ay laging may motibo, ay nagising. Mas madali para sa kanyang isipan na tanggapin na si Hiraya ay isang manloloko kaysa tanggapin na siya. Si Silakbo Montoya ay nahuhulog sa isang simpleng katulong. Buong araw, pinanood niya si Hiraya. Bawat kilos nito ay binibigyan niya ng ibang kahulugan. Nang makita niya itong ngumiti habang may kausap sa telepono at lumabas sa hardin para sa privacy, ang dati inosenteng kilos ay naging isang kahina-hinalang gawain. Sino ang kausap niya? Ang lalaki ba sa litrato? Nang maghain ito ng hapunan, ang dating paghanga niya sa kasipagan nito ay napalitan ng pagdududa. Ang kabaitan bang ito ay totoo? O parte ng isang mas malaking plano? Ang pakikitungo niya ay naging malamig. Hindi na niya ito tinitingnan sa mata. Ang mga sagot niya ay naging matipid at formal. Naramdaman ito ni Hiraya. Nakita niya ang kalituhan at sakit sa mga mata nito sa tuwing magsasalubong sila, ngunit lalo lang nitong pinatigas ang puso niya. Magaling siyang umarte, sabi ng isang boses sa kanyang isipan. Nang gumabi, umupo si Silakbo sa kanyang madilim na opisina. Ang folder ay nakabukas pa rin sa kanyang mesa na parang isang hatol. Ang init na naramdaman niya kagabi ay napalitan ng isang nagyayelong galit. Galit sa sarili dahil sa muntik na siyang magpaloko at galit sa babaeng pinagkatiwalaan niya. Kinuha niya ang intercom na konektado sa mga silid ng buong bahay. Pinindot niya ang buton para sa guest room. Ang kanyang boses, nang lumabas ito, ay walang emosyon, malamig at mapanganib. Hiraya, pumasok ka sa opisina ko. May kailangan tayong pag-usapan. Ang bawat hakbang ni Hiraya patungo sa opisina ni Silakbo ay tila isang paglakad sa isang walang katapusang pasilyo. Ang kanyang puso ay kumakabog ng malakas, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa matinding kaba at pagkalito. Mula nang dumating si Amara, nagbago ang lahat. Ang init sa mga mata ni Bo ay napalitan ng lamig. Ang kanyang boses ay naging formal. At ang kanyang presensya ay tila isang pader na hindi niya kayang abutin. Ano ang mali? Ano ang nagawa niya? Kumatok siya ng marahan. Sir, pinapatawag niyo po ako. Pumasok ka. Malamig na sagot ni Silakbo. Dahan-dahan niyang binuksan ang pinto. Bumungad sa kanya ang opisina. Malaki, elegante, at puno ng kapangyarihan. Nakaupo si Silakbo sa likod ng kanyang malaking mesa. Ang mga mata ay nakatingin ng matalim sa kanya. Sa mesa, may nakalatag na isang brown folder. Hiraya, sabi ni Silakbo. Walang bakas ng emosyon sa kanyang boses. Umupo ka. Umupo si Hiraya sa silya sa harap niya
Ang mga kamay ay magalang na nakapatong sa kanyang kandungan. Ang lamig sa hangin ay hindi lang dahil sa aircon. May bumabalot sa silid na mas mabigat kaysa sa temperatura. Marami tayong pag-uusapan. Patuloy ni Silakbo at ibinagsak niya ang folder sa mesa, sapat upang mag-ingay at mapatalon si Hiraya. Kumalat ang mga litrato at papel. Ipaliwanag mo ito. Lumaki ang mga mata ni Hiraya nang makita ang mga laman ng folder. Mga litrato niya. Mga bank statement. Ang mga larawang iyon. Malabo, ngunit malinaw na siya, ay nagpakaba sa kanya. Sino ang kumuha ng mga iyon? Bakit? Sir, hindi ko po alam kung ano ang mga yan. Nautal niyang sabi. Pilit na inabot ang isang litrato. Huwag mong hawakan, matalim na sabi ni Silakbo, at inalis ang kanyang kamay. Mga litrato mo yan, Hiraya, kasama ang isang lalaki. At ang mga bank statement na ito, nagpapakita ng malalaking deposito na hindi kailanman tutugma sa sweldo mo bilang isang katulong. Pinilit ni Hiraya na huminga ng malalim. Sir, wala po akong alam sa mga yan. Hindi po totoo ang anumang iniisip nyo. Talaga? Tumayo si Silakbo. Ang kanyang tinig ay tumaas. I'm giving you a chance to explain yourself, Hiraya. Sino ang lalaking iyan? Bakit may mga ganito kang pera? Nasaan ang pinanggalingan ng mga iyan? Ang damdamin niya ay halo-halo. Pagkalito, sakit, at nagsisimulang galit. Sir, kung may nag-iispiya po sa akin, hindi ko po alam kung bakit. Wala po akong itinatago. Ang pera po na yan. Sa pamilya ko po yan, pinapadala ko po sa probinsya. Ngunit bago pa niya matapos ang kanyang paliwanag, biglang bumukas ang pinto ng opisina. Pumasok si Amara, ang kanyang mukha ay puno ng pekeng awa. Ngunit ang mga mata nito ay kumikislap sa tagumpay. Sa likuran niya, may sumunod pang isang lalaki. Naglakad ito ng dahan-dahan. Ang mga mata ay nakatuon lamang kay Hiraya. Ang kanyang mga hakbang ay tila bawat isa ay humihila sa nakabaon na nakaraang pilit na kinakalimutan ni Hiraya. Habang papalapit ito, dahan-dahang gumuhit ang isang nangiti sa labi ng lalaki. At nang tuluyan itong makatayo sa harap niya, ang mundo ni Hiraya ay biglang bumagsak siya. Ito ang lalaki mula sa kanyang nakaraan. Ang lalaking pinagkatiwalaan niya. Ang lalaking sumira sa kanyang tiwala at nagpahiya sa kanyang pamilya. Si Daniel, ang lahat ng dugo sa kanyang katawan ay tila umakyat sa kanyang ulo. Nanlamig ang kanyang mga kamay, nanginginig ang kanyang buong katawan. Hindi siya makagalaw, hindi siya makapagsalita. Ang mga alaala ng nakaraan, ang mga pangako, ang mga kasinungalingan, ang matinding sakit ng pagtataksil ay biglang bumalik, mas matindi pa kaysa dati. Bo, I'm so sorry, pero sinabi ko na sa'yo na kailangan nating malaman ang katotohanan. Sabi ni Amara, ang boses ay sadyang nilambingan. Siya si Daniel, ang dating nobyo ni Hiraya, at siya ang makapagpapatunay ng lahat ng mga nakita mo sa folder. Napatingin si Hiraya kay Silakbo. Ang mga mata ay puno ng pagmamakaawa. Pilit na ipinaparamdam sa kanya na maniwala ito. Ngunit ang tingin ni Silakbo ay matigas. Bumaling si Daniel kay Hiraya. Ang ngiti nito ay puno ng panunuya. Hiraya, hindi ko akalain na magkikita pa tayo rito. Nagtagumpay ka pala sa iyong project na manggugulo sa isang mayaman na pamilya. Hindi! Ang tanging nasabi ni Hiraya, ang kanyang lalamunan ay tila may nakabara. Bo, let me tell you everything, sabi ni Daniel at nagsimula siyang magkwento. Isang kwentong puno ng kasinungalingan, pinagtagpi-tagpi mula sa katotohanan ng kanilang nakaraan, ngunit binaluktot upang magmukhang si Hiraya ang may kasalanan. Si Hiraya po, Sir Bo, ay isang eksperto sa paggaya na nagmamahal sa mga lalaking may pera. Simula ni Daniel, tumingin ng may diin kay Hiraya. Ang lahat ng kabaitan niya, ang pagiging tapat niya, lahat ay pakitang tao lang para makuha ang tiwala ng mga taong may kaya.
Siya po ang tipo ng babaeng gagamitin ng lahat, kahit ang mga bata, para lang umakyat sa buhay. Nang magkasama kami noon, ganoon din po ang ginawa niya. Pera ko ang hinabol niya at nang maubos, iniwan niya ako. Bawat salita ni Daniel ay parang matutulis na tinidor na sumasaksak sa puso ni Hiraya. Ang kanyang buong pagkatao ay tila dinudurog. Hindi siya makapagsalita. Ang kanyang nakaraan, na pilit niyang inilibing, ay biglang bumalik upang parusahan siya. Ang sakit ng pagtataksil ni Daniel ay muling bumalik. Mas matindi pa ngayon dahil ginagamit ito laban sa kanya. Tumingin si Silakbo kay Hiraya. Ang kanyang mukha ay parang bato. Ang bawat tingin na dating puno ng paghanga ay napalitan ng matinding galit at pagkasuklam. Ang katahimikan ni Hiraya na dulot ng matinding shock at trauma ay binigyan ng maling kahulugan ni Silakbo bilang pagkumpirma ng mga akusasyon. "Tama na, Daniel," sabi ni Amara na para bang nagmamalasakit. "Huwag mo nang saktan pa siya." Isang sulyap ang ibinato niya kay Hiraya, isang sulyap ng purong pagtatagumpay. Sa sandaling iyon, nauunawaan ni Hiraya ang lahat. Ito ay isang setup, isang perpektong, nakapangingilabot na setup. Hinarap siya ni Silakbo, ang kanyang mga mata ay nanlilisik. Ang lalaking minsang nagligtas sa kanya, ang lalaking nakita niya sa isang bagong liwanag, ay ngayon ay ang lalaking wawasak sa kanya. Ang lahat ng pag-asa, ang lahat ng kilig na naramdaman niya, ay biglang naglaho, napalitan ng isang mapait na katotohanan. "Hindi ko akalain," sabi ni Silakbo. Ang kanyang boses ay nanginginig sa galit. "Hindi ko akalain na isa kang ahas." Ang mga salita ni Silakbo, "Hindi ko akalain na isa kang ahas," ay umalingaw-ngaw sa isip ni Hiraya. Mas masakit pa kaysa sa anumang sampal na natanggap niya. Ang kanyang puso ay parang nabasag na salamin. Ang bawat piraso ay sumasaksak sa kanyang kalooban. Hindi siya umiyak. Wala siyang magawang iluha. Ang tanging nararamdaman niya ay isang nakamamatay na pamamanhid at ang matinding pagkabigo. Nakatayo si Silakbo sa kanyang harap. Ang kanyang mga mata ay nagliliyab sa galit. "Umalis ka na sa pamamahay ko, Hiraya." Utos niya. Ang boses ay matigas at walang awa. Ngayon din. "Bo, huwag naman sana tayong padalos-dalos." Kunwari pagpigil ni Amara. Ngunit ang nangiti sa kanyang mga mata ay nagsasabi ng ibang istorya. Baka naman may maipaliwanag pa si Hiraya. "Wala na siyang dapat ipaliwanag, Amara," sagot ni Silakbo. Hindi inaalis ang tingin kay Hiraya. Ang lahat ng kabaitan at pagtitiwala ko ay sinira niya. Ang pagliligtas niya sa mga anak ko. Isang pakitang tao lamang. Isang paraan para makapasok siya sa buhay ko. Sa yaman ko. "Hindi po totoo yan, sir." Sa wakas ay nakapagsalita si Hiraya. Ang boses ay nanginginig, ngunit puno ng pilit na lakas. "Ang pagliligtas ko po kinatala at liwayway. Bukal po sa puso ko iyon. Hindi po ako katulad ng iniisip nyo. Hindi po ako magnanakaw." Kumuha si Silakbo ng isang makapal na bungkus ng pera mula sa kanyang drawer. Inihagis niya ito sa mesa. Ang mga bills ay kumalat sa harapan ni Hiraya. Iyan ang kabayaran mo sa pagganap mo, sa iyong papel. Ang iyong gantimpala, kunin mo. At huwag ka nang magpapakita sa akin kailanman." Ang pakiramdam ni Hiraya ay tila sinaksak siya ng libu-libong kutsilyo. Hindi pera ang habol niya. Hindi iyon na nang nagtulak sa kanya na isakripisyo ang kanyang buhay para sa kanyang mga anak. Ang bawat salita ni Silakbo ay tila niyuyurakan ang kanyang dignidad, ang kanyang pagkatao. Hindi niya pinansin ang pera. Tumingin siya ng diretso sa mga mata ni Silakbo. Isang tingin na puno ng sakit, pagkabigo at pagdaramdam. Ang tinging iyon ay tila mas pumukaw pa sa galit ni Silakbo. "Bakit ka ganyan tumingin?" Singal ni Silakbo.
Nagpapanggap ka na naman? O akala mo ay maniniwala pa ako sa mga paawa mo? Hindi na sumagot si Hiraya. Ano pa ang kanyang sasabihin? Wala na itong naniniwala sa kanya. Ang tao na pinakamahalaga sa kanya, na unti-unti nang nagiging mahalaga sa kanya, ay hinusgahan na siya. Tumayo siya, dahan-dahang naglakad, papalabas ng opisina. Hiraya, sandali lang. Sigaw ni Amara, kunwari sinusundan siya. Ngunit nang makalabas sila sa opisina, hinawakan ni Amara ang braso ni Hiraya. Ang ngiti sa kanyang labi ay walang awa. Wala ka talagang laban, Hiraya. Iyan ang tandaan mo. Never ka mananalo sa akin. This is my kingdom. And you? You're just a peasant. Itinaboy ni Hiraya ang kamay ni Amara. Hindi siya nagsalita. Wala siyang lakas. Ang tanging gusto niya ay umanumay sa lugar na yon. Nang makarating siya sa kanyang silid, hinila niya ang kanyang maliit na maleta. Walang pag-aalinlangan. Walang pag-aatubili. Kailangan niyang umalis. Dahan-dahan niyang inilagay ang ilang damit. Isang maliit na kahon ang nahulog mula sa kanyang kumot. Isang regalo mula kay Tala at Liwayway. Isang handmade bracelet na may pangalan nila. Nang makita niya yon, doon lang unti-unting lumabas ang luha na kanina pa niya pinipigilan. Ang mga bata. Paano na ang mga bata? Mahal na mahal niya ang mga ito, ngunit wala na siyang magagawa. Hindi na siya pwedeng manatili sa lugar na ito. Ang sakit ay sobra-sobra na. Nang makalabas siya sa guest room, nakasalubong niya si Don Isagani na papalabas sa kwarto ng kambal. Nakita niya ang baasa sa mga mata ni Hiraya. Nakita niya ang maleta at nakita niya ang matinding sakit sa mukha nito. Hiraya, anong nangyari? Tanong ni Don Isagani. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagtataka at pag-aalala. Pilit nang ngumiti si Hiraya, isang ngiting punong-puno ng pait. Aalis na po ako, Don Isagani. Aalis? Bakit? Anong sinabi ni Bo? Bago pa makasagot si Hiraya, narinig niya ang boses ni Silakbo mula sa sala. Sinibak ko siya, Lolo. Isang magnanakaw, isang manloloko. Tumingin si Don Isagani kay Hiraya at pagkatapos ay bumalik ang tingin kay Silakbo. Ang kanyang mga mata ay tila nangungusap, nag-iisip at isang bahid ng pagdududa ang gumuhit sa kanyang matanda, ngunit matatalim na mga mata. Silakbo, sabi ni Don Isagani, ang boses ay puno ng babala. Ang galit ay isang apoy na unang sinusunog. Ang nagtataglay nito, huwag kang padalos-dalos sa iyong mga desisyon. Hindi na lumingon si Hiraya. Hindi niya na hinintay ang tugon ni Silakbo. Humakbang siya palabas ng pinto at ang ulan ay bumuhos ng malakas na para bang kasabay ng pagtangis ng kanyang puso. Ang bawat patak ay tila luha ng langit, kasabay ng bawat patak ng luha na pumapatak sa kanyang pisngi. Ang kanyang mundo ay gumuho na. Ang paraisong kanyang akalang nahanap niya ay naging isang impyerno. Lumakad siya sa dilim, sa ilalim ng malakas na ulan, hindi alam kung saan pupunta. Ang tanging alam niya ay kailangan niyang umalis. Kailangan niyang lumayo sa sakit na ito. Sa likuran niya, sa loob ng mansyon, nakatayo si Silakbo sa harap ng bintana. Hawak ang isang baso ng alak. Pinagmamasdan niya ang paglayo ng anino ni Hiraya sa gitna ng bagyo. May isang bahagi sa kanya na nakaramdam ng kurot, ng isang kakaibang panghihinayang. Ngunit pinilit niyang baliwalain iyon. Tama ang desisyon ko. Nagawa ko ang tama para sa pamilya ko. Ngunit ang boses ng kanyang lolo ay patuloy na umalingaw-ngaw sa kanyang isip. Ang galit ay isang apoy na unang sinusunog ang nagtataglay nito. Habang ang buong Hacienda del Mar ay nababalot ng isang hindi natural na katahimikan matapos ang pag-alis ni Hiraya, may isang taong hindi mapakali. Si Don Isagani Montoya na nakaupo sa kanyang paboritong silyon sa aklatan ay hindi naniniwala sa mga pangyayari. Ang kanyang mahabang buhay ay nagturo sa kanya na kilalanin ang isang taong tapat
mula sa isang sinungaling. At sa mga mata ni Hiraya, sa kabila ng sakit at pagkabigo, wala siyang nakitang kasinungalingan. Sa kabilang banda, sa mga mata ni Amara, nakita niya ang isang pamilyar na kislap, ang kislap ng desperasyon at panlilinlang. Alam niyang may mali. Alam niyang ang apo niyang si Silakbo, na bulag sa galit at nasaktang pride, ay nagkamali ng desisyon. Kinabukasan, habang abala si Amara sa pagbabalik ng kanyang impluensya sa mansyon at si Silakbo ay pilit na ibinabaon ang sarili sa trabaho, gumawa ng isang tawag si Don Isagani. Isang tawag sa isang matalik na kaibigan, isang retiradong general na ngayon ay may-ari ng isa sa pinakamahusay na private investigation agencies sa bansa. Arturo, kailangan ko ng pabor. Simula ni Don Isagani, ang kanyang boses ay mahinahon ngunit puno ng bigat. Isang pabor na kailangan nating gawin ng mabilis at tahimik. Ibinigay niya ang lahat ng detalye. Ang pangalan ni Amara del Prado, ang pangalan ng lalaking si Daniel, at ang kahina-hinalang paglitaw ng mga ito. Gusto kong malaman ang lahat, Arturo. Ang bawat galaw ni Amara sa nakalipas na mga buwan, ang kanyang pinansyal na kalagayan, at gusto kong hanapin mo ang Daniel na iyan. Alamin mo kung sino siya at kung ano ang koneksyon niya kay Amara. Habang hinihintay ang resulta ng investigasyon, si Don Isagani mismo ay nagsimulang maghanap ng sarili niyang mga piraso ng palaisipan. Ang una niyang ginawa ay kausapin ang hepe ng security ng hacienda. Gusto kong makita ang lahat ng CCTV footage mula sa gabi ng Bagyo hanggang kahapon. Utos niya. Sa loob ng security room, matiyagan niyang pinanood ang mga recording. Walang nakatakas sa kanyang matalas na mga mata. Nakita niya ang eksena sa opisina ni Silakbo. Hindi marinig ang usapan, ngunit sapat na ang mga kilos. Nakita niya ang pagpasok ni Amara kasama si Daniel. At doon, sa isang maliit na sandali na hindi napansin ng iba, nakita niya ang halos hindi mahahalata na pagtango ni Amara kay Daniel bago sila pumasok, isang senyas. Pagkatapos, pinanood niya ang eksena sa labas ng opisina. Nakita niya ang mahigpit na pagkakahawak ni Amara sa braso ni Hiraya at ang mga salitang sinabi nito na kahit walang tunog ay malinaw na isang pananakot base sa reaksyon ni Hiraya. Ang mga piraso ay nagsisimula ng magkabit-kabit. Makalipas ang 2 araw, tumawag si Arturo. Isagani, mayroon na akong mga unang ulat, sabi ng general sa kabilang linya, at hindi mo ito magugustuhan. Sabihin mo sa akin, maring sabi ni Don Isagani. Ang Amara del Prado Fashions ay lubog sa utang. Malapit nang ma-foreclose ang lahat ng assets niya. Desperada na siya, Isagani. Kailangan niya ng pera at mabilis. Di napapikit si Don Isagani. Ito na nga ang sinasabi niya. Ang motibo. At ang lalaking si Daniel, tanong niya. Daniel Reyes. May record ng panloloko sa probinsya nila. At heto ang pinakamalaking ebidensya, kaibigan, sabi ni Arturo. Nakuha ng team ko ang isang kopya ng bank transfer. 2 araw bago ang insidente sa hacienda ninyo, nakatanggap si Daniel Reyes ng 100,000 piso. Hulaan mo kung kaninong bank account galing. Hindi na kailangang sumagot ni Don Isagani. Alam na niya. Galing sa offshore account ng personal assistant ni Amara del Prado. Ang huling piraso ng palaisipan ay nalagay na sa lugar. Ang lahat ay isang palabas, isang marumi, at desperadong plano. Isang kasinungalingan na sumira sa buhay ng isang inosenteng babae at nagbulag sa kanyang apo. Nang gabing iyon, ipinatawag ni Don Isagani ang kanyang apo sa aklatan. Si Silakbo, na mukhang mas pagod at iritable kaysa dati, ay pumasok na may halong inip. Lolo, kung ito ay tungkol na naman kay Hiraya. Hindi na niya pinatapos ang sasabihin nito. Walang salitang lumabas sa bibig ni Don Isagani. Sa halip, kinuha niya ang isang bagong brown folder
ang folder na naglalaman ng katotohanan at marahan itong inilapag sa mesang nakapagitan sa kanila. Ang tunog ng paglapag nito ay tila isang malakas na dagundong sa tahimik na silid. Ano po ito? Nagtatakang tanong ni Silakbo. Tinitigan ni Don Isagani ang kanyang apo nang diretso sa mga mata. Ang kanyang tingin ay pinaghalong awa at matinding pagkadismaya. Anak, sabi niya, ang kanyang boses ay kalmado, ngunit may bigat na kayang bumasag ng bakal. Oras na para malaman mo ang katotohanang sinira mo. Ang tingin ni Don Isagani ay hindi pwedeng suwayin. Mayroong bigat at awtoridad sa kanyang mga mata na nagtulak kay Silakbo upang dahan-dahang abutin ang folder sa mesa. Ang kanyang puso ay kumakabog ng malakas, hindi dahil sa galit, kundi dahil sa isang kakaibang takot. Pagbuklat niya sa folder, bumungad sa kanya ang mga dokumento. Isang bank statement, hindi sa pangalan ni Hiraya, kundi sa pangalan ni Amara del Prado. Isang malaking transfer patungo sa isang offshore account. At mula doon, isang bahagi ang ipinadala sa isang Daniel Reyes. May nakalaki pang kopya ng driver's license at mga litrato ni Daniel, isang lalaking may nakasulat na record ng panloloko. Ang kanyang mga mata ay nanlabo habang binabasa niya ang bawat linya, ang bawat detalye. Ang financial report ng Amara del Prado Fashions na nagpapakita ng matinding pagkalugi at banta ng pagkalugi. Ang mga pahayag ng mga taong nakakita kay Daniel at Amara na nag-uusap ng lihim bago ang insidente. Bawat salita ay parang isang suntok sa kanyang sikmura. Ang litrato ni Hiraya kasama si Daniel na akala niya ay patunay ng kasinungalingan nito ay biglang naging ebidensya ng kanyang pagkabigo. Ang mga bank statement ni Hiraya na puno ng mga deposito ay biglang naging kwento ng isang anak na nagsusumikap para sa kanyang pamilya. Isang matinding pagdududa ang gumapang sa kanyang isip. Unti-unting lumalaki hanggang sa ang lahat ay naging malinaw na katotohanan. Ang lahat ay isang kasinungalingan, isang malaking, nakapangingilabot na kasinungalingan. At siya ang nagpaloko. Siya ang umasta na tagahatol. Muling bumalik ang alaala. Ang mga matang puno ng sakit ni Hiraya nang ilabas niya ang pera. Ang kanyang katahimikan na binigyan niya ng maling kahulugan. Ang panginginig ng kanyang mga kamay. Ang kanyang desperadong pagtatangka na magpaliwanag. Ang lahat ng iyon ay nagpakita ng katotohanan. Ngunit siya, sa kanyang pagiging bulag, sa galit at pride, ay pinili ang kasinungalingan. Hiraya. Bulong niya, ang kanyang boses ay basag. Naramdaman niya ang matinding hiya, ang matinding pagsisisi. Ang mga salita niya, ang mga salitang humiwa sa dignidad ni Hiraya, ang mga salitang nagtaboy dito sa gitna ng bagyo, ay umalingaw-ngaw sa kanyang isip. Hindi ko akalain na isa kang ahas. Pumikit siya, pilit na pinipigilan ang luha na namumuo sa kanyang mga mata. Hindi siya pwedeng umiyak. Wala siyang karapatang umiyak. Siya ang gumawa ng lahat ng ito. Siya ang sumira. Ngunit ang bigat ng pagsisisi ay hindi kayang pigilan. Tumulo ang mainit na luha sa kanyang pisngi. Luha ng galit sa sarili. Luha ng matinding panghihinayang. Bo, anong ginagawa mo sa opisina ni Lolo? Ang boses ni Amara. Sa sandaling iyon, ang kanyang pagsisisi ay napalitan ng isang nakakalamig na galit. Amara, sabi niya. Dahan-dahang tumayo. Ang folder ay mahigpit na hawak sa kanyang kamay. Ang kanyang muka ay walang emosyon, ngunit ang kanyang mga mata ay nagliliyab sa apoy. Bakit ka ganyan tumingin, Bo? Natatakot na tanong ni Amara, bahagyang umatras. Kailangan nating mag-usap, sabi ni Silakbo. Ang bawat salita ay may bigat na. Ngayon din, pumunta sila sa kanyang opisina. Sinara niya ng mahigpit ang pinto.
Sit down, Amara. Utos niya at itinapon niya ang folder sa mesa. Ang mga dokumento ay kumalat sa harapan nito. Ipaliwanag mo ito. Lumaki ang mga mata ni Amara nang makita ang mga papeles. Ang pagkakita nito sa bank statement at sa pangalan ni Daniel ay nagpablangko sa mukha niya. Ano ito, Bo? Hindi ko alam ang pinagsasabi mo. Pilit nitong pagtanggi. Ang boses ay nanginginig. Huwag kang magkunwari, Amara. Sumigaw si Silakbo. Ang kanyang tinig ay yumanig sa buong silid. Ang mga utang mo, ang bank transfer kay Daniel Reyes, ang lahat ng kasinungalingan mo. Hindi totoo yan. Sigaw ni Amara, tumayo at pilit na kukunin ang mga dokumento. Ngunit mas mabilis si Silakbo. Hinawakan niya ang kamay ni Amara ng mahigpit. Ang kanyang tingin ay matalim na matalim. Pinaglaruan mo kami, Amara. Pinaglaruan mo ang buhay ng isang inosenteng babae. Pinaglaruan mo ang puso ng mga anak ko. Dahil kailangan ko ng pera, Bo. Sigaw ni Amara. Ang lahat ng pagpapanggap ay naglaho, napalitan ng matinding desperasyon. Malapit na akong mawalan ng lahat. Hindi mo maiintindihan ang hirap na pinagdadaanan ko. Hirap? Tumawa si Silakbo, isang tawanan na puno ng kapaitan. Ang hirap mo, Amara, ay dulot ng sarili mong kasakiman. Habang si Hiraya, na walang-wala, ay handang isakripisyo ang buhay niya para sa mga anak ko. Ikaw naman ay handang sirain ang buhay niya para lang sa pera. Binitawan niya ang kamay ni Amara, na tila nadiri sa pagkakadikit nito. Umalis ka. Ngayon. At huwag ka nang magpapakita pa sa akin o sa mga anak ko. Kailanman. Bo, please! Huwag mo akong gawin ito. Pagmamakaawa ni Amara, lumuhod sa harap niya. Please, I can explain. I love you, Bo. Ang pag-ibig mo, Amara, ay walang halaga kung ang katumbas ay kasinungalingan at paninira ng buhay ng iba. Malamig na sabi ni Silakbo. I have nothing more to say to you. Lumabas ka na. Dahan-dahang tumayo si Amara. Ang kanyang muka ay puno ng matinding galit at pagtataksil. Walang salitang lumabas sa kanyang bibig, ngunit ang kanyang mga mata ay nangako ng paghihiganti. Lumabas siya sa opisina. Ang tunog ng kanyang mga takong ay umalingaw-ngaw sa tahimik na pasilyo bago tuluyang nawala. Naiwan si Silakbo na mag-isa sa kanyang opisina. Ang kanyang puso ay mabigat at puno ng pagsisisi. Tumayo siya at lumapit sa malaking bintana. Tinitingnan ang dilim sa labas. Si Hiraya. Nasaan siya ngayon? Ano ang nangyari sa kanya matapos niyang itaboy ito? Ang imahe ng kanyang mga anak na umiiyak at nagsasabing, Ate Hiraya saved us, ay muling bumalik. Ang alaala ng kamay ni Hiraya na humawak sa kanya sa dilim. Ang lahat ng yon ay nagdulot ng matinding sakit sa kanya. Nagawa niya ang pinakamalaking pagkakamali sa kanyang buhay. At ngayon, kailangan niyang hanapin si Hiraya. Kailangan niyang humingi ng tawad kahit gaano kahirap. Ngunit nasaan siya? Walang ideya si Silakbo. Ang lahat ng kanyang kapangyarihan at kayamanan ay walang silbi ngayon. Walang nakakaalam kung saan nagpunta si Hiraya. Mga buwan na ang lumipas. Ang sariwang amoy ng kape at bagong lutong tinapay ang bumubuo sa umaga ni Hiraya Dalisay. Hindi na ang maalat na hangin ng dagat ang gumigising sa kanya, kundi ang amoy ng Kalinaw Cafe, isang maliit at tahimik na coffee shop sa gitna ng isang abalang lungsod. Ang buhok niya, na dating mahaba at laging nakatali, ay maikli na ngayon. Umabot lang sa kanyang balikat. Isang simbolo ng pagbabago, ng pagpuputol ng koneksyon sa nakaraan. Nakatayo siya sa likod ng counter, naghahanda ng isang latte. Ang kanyang mga kilos ay maagap, may kumpiyansa. Ang nangiti niya sa mga customer ay pamilyar pa rin. Ngunit meron itong bagong lalim, isang bakas ng mga pagsubok na kanyang pinagdaanan. Ang sakit ng nakaraan ay hindi nawala ng tuluyan, ngunit natutunan na niyang dalhin ito
at gamitin bilang lakas. Ang pera na ibinigay sa kanya ni Silakbo, na inihagis sa kanya na parang awa, ay hindi niya hinawakan. Sa halip, ibinalik niya iyon sa mga kasambahay at nagsabi na ipamahagi sa mga nangangailangan. Lumabas siya ng hasyenda na walang dala, kundi ang kanyang dignidad. Ang unang mga linggo sa lungsod ay mahirap. Kailangan niyang magtrabaho sa iba't ibang kakaibang trabaho para mabuhay at makapag-ipon. Naghugas siya ng pinggan, naglinis ng bahay, at nagbenta ng mga kakanin sa kalsada. Sa gabi, pagkatapos ng mahabang araw, mag-aaral siya para sa nursing exam. Ang kanyang mga libro ay basang-basa ng luha, ngunit hindi kailanman niya binitawan ang kanyang pangarap. Ito ang tanging bagay na nagpapanatili sa kanya. Ang Kalinaw Cafe ang naging kanlungan niya. Ang may-ari, isang matandang babae na may mabuting puso, ay nagbigay sa kanya ng trabaho at isang maliit na kwarto sa itaas ng cafe. Sa Kalinaw, nahanap niya ang kapayapaan na hinahanap niya. Isang araw, habang abala siya sa paglilinis ng mga mesa, bumukas ang pinto ng cafe at pumasok ang isang lalaki. Matangkad. Ang kanyang mga balikat ay malapad, ngunit ang kanyang tindig ay tila may bigat. Ang kanyang mukha ay payat. May mga eye bags sa ilalim ng kanyang mga mata. At ang kanyang mga mata, biglang bumilis ang tibok ng puso ni Hiraya. Tila huminto ang mundo. Siya, si Silakbo Montoya. Tumingin si Silakbo sa paligid ng cafe, ang kanyang mga mata ay naghahanap. Nang magtama ang kanilang mga mata, tila isang kidlat ang dumaloy sa pagitan nila. Ang dating makapangyarihang negosyante ay ngayon ay mukhang nawawala at naghahanap. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagod at sakit. Hindi umimik si Hiraya. Hindi siya gumalaw. Naghintay siya. Si Silakbo naman ay natigilan. Para itong nakakita ng multo, lumakad ito papalapit. Ang bawat hakbang ay tila mabigat, puno ng pag-aatubili. Ang dating kumpiyansa nito ay naglaho. Hiraya, mahinang tawag nito, ang kanyang boses ay tila isang bulong. Sir Bo, formal na sagot ni Hiraya. Ang boses ay kalmado, kahit na ang puso niya ay nagwawala. Ang awkwardness sa pagitan nila ay makapal. Sapat para mahawakan. Wala nang galit sa mga mata ni Hiraya, kundi isang halo ng pagkalito, pagkabigo, at isang pader na mahirap gibain. Nahanap din kita, sabi ni Silakbo. Ang kanyang mga mata ay nananatiling nakatitig sa kanya. Bakit po kayo narito? Tanong ni Hiraya. Walang bahid ng pag-iimbita. Gusto kong humingi ng tawad. Diretsong sabi ni Silakbo. Ang kanyang mga balikat ay bahagyang bumaba. Alam ko na ang lahat. Nagkamali ako. Sobrang nagkamali ako. Naging bulag ako sa galit at pride. Naiwang tahimik si Hiraya. Hinintay niya ang mga salitang ito. Ngunit nang sa wakas ay marinig niya. Hindi niya alam kung ano ang kanyang mararamdaman. Ang sakit ay malalim pa rin. Nagdusa po ako, Sir Bo. Mahinang sabi ni Hiraya. Ang kanyang tingin ay nakatuon sa tasa ng kape na hawak niya. Maraming gabi po akong umiyak. Hindi alam kung saan kukunin ang lakas para bumangon kinabukasan. Ang dignidad ko po ay niyurakan niyo. Alam ko, sagot ni Silakbo. Ang kanyang tinig ay puno ng pagsisisi. At iyon ang pinagsisisihan ko ng sobra. Gusto kong itama ang lahat. Gusto kong humingi ng tawad, Hiraya. Please. Tumingin si Hiraya sa kanya. Ang kanyang mga mata ay hindi na nagpapakita ng dating pagiging inosente. May matinding kalungkutan, ngunit meron ding lakas. Hindi na po ako ang Hiraya na umalis sa hasyenda niyo, Sir Bo, sabi niya. Ang kanyang boses ay matatag. Ang Hiraya na yon ay mahina. Ang Hiraya na yon ay madaling lokohin. Pero ngayon,
Natuto na po ako. Kaya ko na pong tumayo sa sarili kong mga paa. Umorder si Silakbo ng kape at umupo sa isang sulok ng kafe. Hindi niya ginulo si Hiraya. Hinayaan niya lang itong magtrabaho. Oras-oras habang umiinom siya ng kanyang kape, pinagmamasdan niya si Hiraya. Nakita niya ang bawat ngiti nito sa mga customer, ang bawat galaw nito na puno ng bagong kumpiyansa. Nakita niya ang isang Hiraya na mas matibay, mas maganda, at mas malaya. Kinabukasan, naroon na naman siya. At sa susunod na araw, at sa susunod pa, araw-araw, darating si Silakbo. Uupo sa parehong sulok, iinom ng kape, at tahimik na magmamasid kay Hiraya. Hindi siya nagsasalita, hindi siya nangungulit. Tila ba pinipilit niyang ipakita sa pamamagitan ng kanyang presensya ang kanyang pagsisisi at pagbabago. Isang hapon, habang nag-e-examine si Hiraya sa isa sa kanyang mga reviewer para sa nursing, dumating ang isang courier. May dala itong isang sealed envelope para sa kanya. Binuksan niya ang sobre, ang kanyang puso ay kumakabog. Sa loob ay isang sulat na may opisyal na logo. Binuksan niya ito at binasa. Congratulations, Hiraya Dalisay. You have been accepted into the pangalan ng nursing school for the upcoming semester. Napakapit si Hiraya sa sulat. Ang kanyang mga mata ay nanlalaki sa gulat at tuwa. Ang kanyang pangarap, ang pangarap na muntik nang mamatay sa gitna ng unos ng nakaraan. Ngayon, nagkaroon ito ng katuparan. Ang bawat pagod, ang bawat luha na iniligay niya sa pag-aaral, ang lahat ng pagsasakripisyo, lahat ay may bunga. Napatingin siya kay Silakbo na nakaupo sa sulok, nakatingin sa kanya ng may isang maliit na ngiti, isang ngangiting puno ng pag-asa, hindi ng pag-aangkin. Sa mga nakaraang linggo, ang tahimik na presensya ni Silakbo ay naging bahagi na ng kanyang pang-araw-araw na buhay. Hindi siya nagsasalita, hindi siya nangungulit, pero naroon siya. Naroon siya, araw-araw, umiinom ng parehong kape at hinahayaan siyang magtrabaho, mag-aral at maging siya. Hindi na ito ang aroganteng amo na kayang maghulog ng pera sa kanyang mukha. Ito ay isang lalaking tahimik na naghihintay, nagbabayad ng utang sa pamamagitan ng presensya nito. Ang kanyang puso ay kumabog ng mabilis, hindi lang dahil sa balita mula sa paaralan. Isang bahagi ng kanyang puso ang tila nagsasabing, ito na ba? Ang simula ng lahat? Ngunit ang isa pang bahagi ay nagtanong, handa na ba ako? Matagal siyang nakatingin kay Silakbo, na tila naghihintay ng kanyang reaksyon. Nakita niya ang sinseridad sa mga mata nito, ang tunay na pagsisisi. Ngunit ang sugat na iniwan nito ay malalim pa rin. Sir Bo, mahinang tawag niya. Halos hindi marinig sa ingay ng kafe. Tumayo si Silakbo at lumapit sa counter. Pwede ba tayong mag-usap? Tanong niya. Ang kanyang boses ay nanginginig. Hindi bilang amo at empleyado, kundi bilang dalawang tao at alam kong may balita ka. Inabot ni Hiraya ang acceptance letter. Kinuha ito ni Silakbo at nang mabasa niya ang laman, isang ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Isang ngiti na puno ng tuwa para sa kanya. Congratulations, Hiraya, sabi niya. Ang kanyang boses ay tila may halong pag-asa. Alam kong makukuha mo ito. Ngunit hindi pa rin siya sumagot. Ang kanyang isip ay naglalakbay. Ang pangarap niyang maging nurse ay malapit na niyang abutin. Ito ang kanyang bagong simula. Ang kanyang bagong Hiraya. Ito ang pagkakataon niyang muling buuin ang kanyang buhay sa sarili niyang mga kondisyon. Naramdaman niya ang init ng mga mata ni Silakbo na nakatitig sa kanya. Naramdaman niya ang matinding kagustuhan nitong bumalik sa kanyang buhay. Ngunit ang tanong ay hindi na kung karapat-dapat ba si Silakbo sa kanyang pagpapatawad. Ang tanong ay, karapat-dapat ba siya sa bagong Hiraya na ito? At handa ba ang bagong Hiraya na ito na muling magtiwala?
Muling magbukas ng puso sa isang tao na minsan nang wumasak nito. Ang kanyang buhay ay nasa isang bagong sangandaan. Ang kanyang pangarap ay malapit na niyang abutin. Ngunit sa pagharap niya sa bagong simula, isang tanong ang umalingaw-ngaw sa kanyang isipan na tila isang huling pagsubok ng tadhana. Sa bagong pahinang ito ng kanyang buhay, may lugar pa ba para sa nakaraang iyon? At kung oo, anong uri ng lugar ang kayang ibigay ng kanyang puso kay Silakbo Montoya? Ang acceptance letter ay hawak pa rin ni Hiraya. Ngunit ang kanyang isip ay lumilipad sa mga salita ni Silakbo, sa kanyang tahimik na presensya sa loob ng cafe sa loob ng mga linggo. Ang pagbabago sa kanyang amo ngayon ay hindi na isang amo, kundi isang lalaking puno ng pagsisisi ay malinaw. Ngunit sapat na ba yon para mabura ang sakit na idinulot nito? Pwede ba tayong mag-usap? Tanong muli ni Silakbo. Ang kanyang mga mata ay nagmamakaawa. Sa labas, sa isang lugar na mas tahimik, tumango si Hiraya. Hindi niya alam kung ano ang dapat niyang maramdaman, ngunit alam niyang kailangan nilang pag-usapan ng lahat. Kung hindi man para sa kanila, para sa kanyang sarili, para tuluyan ng maisara ang kabanatang iyon ng kanyang buhay. Naglakad sila patungo sa isang parke na hindi kalayuan sa kafe. Umupo sila sa isang bench sa ilalim ng isang malaking puno. Ang sikat ng araw ay marahang dumadampi sa kanilang mga mukha. Ngunit ang hangin sa pagitan nila ay malamig pa rin. Hiraya, simula ni Silakbo. Ang kanyang boses ay tila hirap na hirap lumabas. Alam kong hindi ko na maibabalik ang nakaraan. Alam kong hindi ko na mabubura ang sakit na idinulot ko sa iyo. Ngunit, nagawa ko ang lahat para malaman ang katotohanan. At nang malaman ko, gumuho ang mundo ko. Sinimulan niyang ikwento ang lahat. Kung paano nakuha ni Don Isagani ang ebidensya, kung paano niya kinonpronta si Amara, at kung paano siya naharap sa matinding katotohanan ng sarili niyang pagkakamali. Ang bawat salita ay puno ng pagsisisi at sakit. Naging bulag ako, Hiraya. Sabi niya, yumuko. Naging bulag ako sa pride, sa inggit, sa akala kong kapangyarihan. Hinayaan kong manalo ang kasinungalingan dahil mas madali para sa aking paniniwalaan iyon kaysa sa katotohanan na ikaw ay isang tapat at mabuting tao. Nagalit ako sa iyo dahil sa totoo lang. Nagalit ako sa sarili ko dahil sa naramdaman ko para sa iyo. Dahil isang empleyado ka lamang. Pumikit si Hiraya. Ang mga luha ay nagsimulang tumulo sa kanyang pisngi. Hindi dahil sa galit, kundi dahil sa sakit na muling bumalik. At sa proseso ng pagtanggap ng katotohanan. Pinaniwalaan ko po ang lahat ng sinabi niyo noon, Sir Bo. Mahinang sabi ni Hiraya na isa akong ahas, isang manggagamit. Maraming gabi po akong nagtanong sa sarili ko kung bakit nangyari iyon sa akin. Ano ang ginawa kong mali? Wala kang ginawang mali, Hiraya, sabi ni Silakbo. Tiningnan siya ng diretso sa mga mata. Ako ang mali. Ako ang nagkasala. At hindi ako humihingi ng pabor. Hindi ko hinihingi na bumalik ka sa buhay ko. Ang tanging hinihiling ko ay ang iyong pagpapatawad. Hindi para sa akin, kundi para sa iyo. Para sa iyong kapayapaan. Sa sandaling iyon, tumunog ang telepono ni Hiraya. Nakita niyang si Tala at Liwayway ang tumatawag. Ate Hiraya, miss na miss ka na po namin. Sigaw ni Tala sa kabilang linya na tila umiiyak. Bakit po hindi ka na bumabalik? Miss ka na po namin magbasa ng kwento. Dagdag ni Liwayway at si Papa ang tahimik na po. Malungkot na po siya. Sabi niya, nagkamali daw po siya sa'yo. He really misses you. Ang boses ng mga bata, puno ng inosenteng pagmamahal, ang nagwasak sa huling pader sa puso ni Hiraya. Ang pagpapatawad, hindi lang ito para kay Silakbo. Ito ay para sa mga batang yon at para sa kanyang sariling kapayapaan. Kung hindi niya mapapatawad ang nakaraan, paano siya makakakilos
patungo sa kinabukasan. Nang matapos ang tawag, tumingin si Hiraya kay Silakbo. Ang kanyang mga mata ay puno ng luha, ngunit mayroon ding liwanag. Pinapatawad na kita. Sir Bo, sabi niya, ang kanyang boses ay nanginginig. Hindi ko man mabubura ang sakit, pero pinapatawad na kita, hindi para sa iyo, kundi para sa sarili ko. Para makalaya ako sa galit at pait. Napakagat si Silakbo sa kanyang labi. Ang kanyang mga mata ay namula. Ang isang makapangyarihang lalaki na sanay sa pagkontrol ay umiyak sa harap niya. Hindi ito ang luha ng pagkawala, kundi ang luha ng kalayaan. Kalayaan mula sa bigat ng pagsisisi. Salamat, Hiraya. Bulong niya. Ang kanyang tinig ay basag. Hindi ko nahihilingin na bumalik ka. Alam kong marami pa akong kailangang patunayan. Pero hihintayin kita. Hihintayin ko na maging handa ka. Kahit gaano katagal. Tumayo si Silakbo at kumuha ng isang maliit na kahon mula sa kanyang bulsa. Isang eleganteng kahon, gawa sa kahoy. Hindi ito para ngayon, sabi niya. Pero gusto kong ibigay ito sa iyo. Hindi ito regalo para sa pagpapatawad mo. Ito ay isang pangako. Isang pangako na gagawin ko ang lahat para maging karapat-dapat sa iyong tiwala. Sa iyong paggalang, inabot niya ang kahon kay Hiraya. Bukas mo ito kapag handa ka na. Kapag handa ka ng isipin na mayroon pa akong lugar sa buhay mo. O kung wala man, buksan mo pa rin. Ito ay isang paalala na hindi ko na muling magkakamali. Tumayo si Silakbo, tiningnan siya ng huling beses, at dahan-dahang lumakad palayo. Hindi na siya lumingon. Hinayaan niya si Hiraya na mag-isa. Sa ilalim ng araw, hawak ang kahon at ang bagong pag-asa. Isang taon na ang lumipas. Nakatayo si Hiraya sa harap ng salamin. Suot ang kanyang puting uniforme ng nurse. Ang kanyang mga kamay, na dating may kalyo sa paglilinis, ay ngayon ay malinis at may kakayahang magpagaling. Ang kanyang mga mata, na dating puno ng lungkot at takot, ay ngayon ay puno ng kumpiyansa at determinasyon. Natapos na niya ang kanyang pag-aaral. Nagtagumpay siya. Ngayon, oras na para umuwi. Sa kanyang pagbabalik sa Puerto Esperanza, ang bayan na kanyang iniwan ng may pusong wasak, isang kakaibang pakiramdam ang bumalot sa kanya. Pakiramdam ng pag-asa. Hindi na siya ang mahinang Hiraya na umalis. Siya ay isang nurse, isang babaeng handang lumaban para sa kanyang sarili at sa mga pinaniniwalaan niya. Ang kanyang unang patutunguhan, ang Hacienda del Mar, hindi para magtrabaho, kundi para harapin ang nakaraan at salubungin ang kinabukasan. Pagpasok niya sa malawak na gate ng hacienda, ang lahat ay tila nagbago. Ang hardin, na dati formal, ay ngayon ay may isang bagong bahagi. Isang maliit na gulay na may iba't ibang uri ng halaman, na masigla at maayos ang pagkaakatanim. At doon, sa gitna ng halamanan, nakita niya si Silakbo. Hindi na ito nakasuot ng corporate attire, kundi isang simpleng polo shirt at jeans. Nakaluhod ito sa lupa, kasama si Natala at Liwayway, na mas malalaki na ngayon, na masayang nagtatanim ng mga buto. Papa, tingnan mo! Ang ganda ng bulaklak na ito! Sigaw ni Tala, ipinapakita ang isang sariwang bulaklak. Sige, ilagay natin yan dito sa garden ni Ate Hiraya. Sagot ni Silakbo. Ang kanyang boses ay malambing, puno ng pagmamahal. Biglang nanigas si Hiraya. Garden ni Ate Hiraya. Napatingin si Silakbo sa kanya at sa sandaling iyon, nagtama ang kanilang mga mata. Ang nangiti sa labi ni Silakbo ay nawala. Napalitan ng gulat. At pagkatapos ay isang matinding kagalakan. Hiraya, bulong niya, tumayo at dahan-dahang lumapit. Mabilis na tumakbo si Natala at Liwayway patungo sa kanya, umiiyak sa tuwa. Ate Hiraya, bumalik ka na! Sigaw ni Liwayway, niyakap siya ng mahigpit. Miss na miss ka na po namin! Dagdag ni Tala. Yumuko si Hiraya at niyakap ang kambal.
Ang mga luha ay tumulo sa kanyang mga pisngi. Ang pakiramdam ng pagmamahal mula sa mga bata ay nagbigay sa kanya ng kapayapaan. Nang tumayo siya, nakita niya si Silakbo na nakatayo na sa harap niya. Ang kanyang mga mata ay puno ng pag-asa. "Hiraya," sabi niya. Ang kanyang boses ay nanginginig. "Bumalik ka." "Bumalik ako," sagot ni Hiraya. Ang kanyang ngiti ay totoo. "Bumalik ako para sa sarili ko at para sa mga pangarap ko." Naalala niya ang kahon na ibinigay sa kanya ni Silakbo. Ang kahon na nanatiling sarado sa loob ng 1 taon. Dahan-dahan niya itong inilabas mula sa kanyang bag at binuksan. Sa loob ay hindi isang mamahaling alahas, kundi isang maliit na susi at isang piraso ng papel. Binasa niya ang nakasulat sa papel. Isang tanda ng pagbabago, isang pangako ng paglilingkod. Ito ang susi sa isang munting klinika na itinayo ko para sa mga nangangailangan sa Puerto Esperanza. Sa pangalan ng iyong ina, ito ay para sa iyo, Hiraya, upang matupad mo ang iyong pangarap at matulungan ng iba. Sana isang araw, ang klinika na ito ang maging simula ng ating bagong kwento. At sa ilalim ng sulat, mayroong isang singsing, isang simpleng singsing, ngunit kumikinang sa sinseridad. Tumingin si Hiraya kay Silakbo. Ang kanyang mga mata ay puno ng luha. Hindi na siya umiyak dahil sa sakit, kundi dahil sa pag-ibig at pag-asa. Nakita niya ang isang lalaking hindi na mayabang, hindi na mapagmataas. Nakita niya ang isang lalaking natuto ng magmahal gamit ang kanyang puso. Lumuhod si Silakbo sa harap niya, sa gitna ng hardin na puno ng bagong buhay. "Hiraya Dalisay," sabi niya. Ang kanyang boses ay nanginginig, ngunit puno ng pag-asa. Kinuha niya ang kamay ni Hiraya na tila nagmamadali, ngunit maingat. "Noon, hinusgahan kita. Pinaniwalaan ko ang kasinungalingan at sinira ko ang iyong dignidad. Ngayon, sa harap ng mga anak natin at sa harap ng hardin na ito na simbolo ng pagbabago, gusto kong itama ang lahat." Hawak niya ang singsing. "Hindi ko ito ibinibigay sa iyo dahil sa utang na loob. Ibinibigay ko ito sa iyo dahil mahal kita, Hiraya. Mahal ko ang iyong puso, ang iyong tapang, ang iyong pagmamahal sa mga anak ko, at ang iyong pananampalataya sa kabila ng lahat. Binuksan mo ang aking mga mata sa tunay na kahulugan ng pag-ibig, ng kapayapaan, at ng pagiging isang ama at isang lalaki. Will you do me the honor of being my wife? Will you be the mother of Tala and Liwayway and the partner in this new life in our Puerto Esperanza?" Napatakip si Hiraya sa kanyang bibig. Ang kanyang mga luha ay patuloy na umaagos. Ang lahat ng sakit, ang lahat ng pait, ang lahat ng nakaraang bagyo ay tila naglaho, napalitan ng isang mainit at nakapupusong liwanag. Hindi ito ang paghingi ng tawad. Ito ay ang pag-ibig na matagal na niyang hinintay, ngunit hindi niya inakalang darating. Tumingin siya sa mga mata ni Silakbo na puno ng sinseridad. Tumingin siya sa mga mata ni Natala at Liwayway na puno ng pag-asa. At doon, sa gitna ng kanilang munting hardin, sa gitna ng mga bulaklak na sumisimbolo sa bagong simula, nakita niya ang lahat ng kanyang pangarap na nagkakatotoo. Hindi lang ang pagiging nurse, kundi ang magkaroon ng isang pamilya, isang tahanan na puno ng tunay na pag-ibig. "Opo, Bo," sabi niya. Ang kanyang boses ay basag, ngunit puno ng kagalakan. "Opo, papakasalan kita." Isang malakas na sigawan ng tuwa ang narinig mula kina Tala at Liwayway. Tumayo si Silakbo, ang kanyang mukha ay nagliliwanag. Isinuot niya ang singsing sa daliri ni Hiraya at pagkatapos ay niyakap siya ng mahigpit. Isang yakap na puno ng pagpapatawad, pag-asa at walang hanggang pag-ibig. Ang lahat ng pait ng nakaraan ay natunaw sa sandaling iyon. Ang Hacienda del Mar na dating simbolo ng kanyang pagdurusa
ay ngayon ay naging tahanan na ng kanyang bagong pamilya. Isang buwan pagkatapos ng kanilang simpleng ngunit makahulugang kasal, nagbukas ang Kalinaw Clinic, isang modernong klinika para sa komunidad, libre para sa mga nangangailangan. Si Hiraya ang namuno rito, ang kanyang puting uniforme ay kumikinang sa ilalim ng araw. Ang kanyang mga kamay ay handang magpagaling. Si Silakbo ang kanyang pinakamalaking taga-suporta, hindi na nagtatago sa likod ng kanyang mga obligasyon, kundi aktibong nakikibahagi sa bawat proyekto. Araw-araw, pagkatapos ng trabaho, dadalaw si Hiraya sa Kalinaw Clinic at pagkatapos ay uuwi sa Hacienda del Mar. Doon, salubong siya ng mga yakap ni Natala at Liwayway at ang mainit na ngiti ni Silakbo. Ang pamilyang ito, na isinilang mula sa trahedya at pagtataksil, ay ngayon ay matatag at buo. Isang hapon, nakaupo sila sa lumang pantalan, ang mismong lugar kung saan nagsimula ang lahat ng kanilang kwento. Ang pantalan ay bago na, mas matibay, isang simbolo ng kanilang pagbabago. Nakaupo si Hiraya sa tabi ni Silakbo. Ang kanyang ulo ay nakasandal sa balikat nito, habang ang kambal ay masayang naglalaro sa dalampasigan. Akala ko hindi na ako makakaramdam ng ganito ulit. Bulong ni Hiraya, tinitingnan ang papalubog na araw sa karagatan. Dahil lang sa isang masamang kabanata, hindi ibig sabihin tapos na ang kwento. Sagot ni Silakbo, hinawakan ang kamay niya ng mahigpit. Nagkamali ako, pero pinili mong patawarin ako. At dahil doon, nagkaroon tayo ng pangalawang pagkakataon. Isang mas magandang pagkakataon. Ngayon, ang dagat na minsan ay sumira sa kanilang buhay ay tila kumikinang sa liwanag ng pag-asa na parabang nagpapaalala sa kanila na kahit ang pinakamalakas na alon ay kayang paglabanan kung mayroong pag-ibig at pagpapatawad. Ang Puerto Esperanza, na dating isang simpleng pangalan ng bayan, ay ngayon ay naging totoo. Ang kanilang Benkang Hivong, mga minamahal naming tagapakinig, ang kwento ni Hiraya at Silakbo ay nagpapaalala sa atin na ang tunay na pag-ibig ay hindi nakikita ng mata o ng posisyon sa buhay, kundi ng puso. Ito ay nagtuturo sa atin na ang pagpapatawad ay hindi lang para sa taong nagkamali, kundi para sa sarili nating kapayapaan. At gaano man kalalim ang sugat na idulot ng nakaraan, laging may pag-asa para sa isang bagong simula, para sa isang mas matibay at mas tunay na pag-ibig, basta't pipiliin nating magmahal ng may buong katapatan at pag-unawa. Maraming salamat po sa inyong pagsubaybay sa kwentong ito. Sana po ay tumatak sa inyong mga puso ang bawat kabanata at nagbigay ito sa inyo ng inspirasyon at aral. Ibahagi po ninyo sa comment section ang inyong mga saloobin. Ano po ang pinakapaborito ninyong bahagi? Sino po ang pinakapaborito ninyong karakter? At ano po ang gusto ninyong maging tema ng susunod nating audio drama? Hindi dito nagtatapos ang ating paglalakbay. Marami pa pong kwentong kasing ganda at mas puno ng aral dito sa aming channel. Kung nagustuhan nyo ang kwentong ito, i-like, i-share sa pamilya at mga kaibigan at mag-subscribe na rin para lagi kayong updated sa mga susunod pa naming kwento. I-click nyo ang notification bell para kayo ang unang makarinig kapag may bago kaming upload. Pagpalain po kayo ng Panginoon, kayo at ang inyong buong pamilya.